ating channel na It's a Trap. So ipapakita ko lang sa inyo yung update doon sa ating Nepenthes, no, na manual pollinate natin. Tignan natin kung kamusta na, no? Nung nakaraan na tignan natin to, mukhang successful naman, no? So yan, tignan na natin kung talaga maayos yung ating pagkaka-pollinate. So bago pala yun, ito yung picture ng mother plant. So yan. So na-cross natin to sa green na first, yung green na na flower ng male. Tapos nung late nung wala na yung pollen ng male, di ba hindi tumuloy kasi nabali, nilagyan natin ng red naman, yung talagang ibang klase yung pagka-red niya, maganda. So ito nga pala yun, ito yung red na stock, ito naman yung green. So, tinuso ko dito, experiment ba, hindi na bumuka yung mga pollen ng male na green, kaya sinundan natin ng red at successful naman. Maganda yung naging resulta, at may ginawa rin tayo dyan, mekos na yung ginawa natin last time, kaya nagkaroon ng, siguro, hindi ko alam kung ayun yung nagdahilan, nilagyan natin ng ibang pollen sa Bisaturi at sa mga nabasa ko, hindi naman possible yun, pero why not coconut, diba? Bakit hindi natin subukan? Kaya pinollinate natin siya na ibang mga species ng flower. So hindi dapat ginagawa yun, pero wala kasi ako makitang pollen, kaya ayun yung naisip kong gawin. Pasensya na po, yung iba kasi hindi talaga yan in-encourage na gawin, pero eto na sila ngayon. So ilan lang tong mga seed pods na to, and hopefully successful nga yung ating pag-pollinate. Ang haba, mas mahaba to kaysa nung last time, a year or 2 years ago, na nagkapag-pollinate tayo. So yung lalaki, parang mas mahaba pa to kaysa sa truncata na seed pods, kung hindi man, halos magkasing laki. So pagka nagpa-flower or may ganyan yung inyong plants, yun na kaka-pollinate pa lang, mas maganda kung nalalagyan nyo sila ng kapakain nyo, yung mga feature nila, at yung mismong ayun, medyo nadidiligan nyo ng regular. Kasi syempre double effort yan, parang buntis ba na tao, kailangan na i-sustain yung nutrients, at huwag rin nagagalaw. At syempre ilagay nyo sila sa best condition na pwede nyo mailagay. In my case, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa at least medyo humid na lugar, sa tabi ng natin, makeshift pond, na medyo malamig dito yung lugar, at ayan, para medyo may kasama siya, nilagay ko dito yung parent plant na red, para makatayo na rin tong flower stalk, kasi kung hindi ko ilalagyan, walang support, nilagay ko rin siya sa gilid para hindi siya nabubunggo ng madalas, kasi kung lagi mo yung mabubunggo, mahihila, pababali yan at hindi ka makaka-harvest ng seed, So isang pod, pinaka-konti na yung mga 30, pinaka-mataas siguro nasa 60 to 100, or more or less. Ayan, so ito yung binigay sa atin, pagpasalamat natin kahit hindi ganun karami, Iniisip ko kasi itanim na to directly kasi ibenta ko, kasi sayang ba yung pagkakapress. Pero kung merong mga interested sa inyo, i-message lang kayo agad para i-reserve natin sa inyo. Kasi kung ako lang, gusto ko maitanim to agad kasi para meron tayong another batch na hihintayin. Tulad na lang nung nakaraan, may tinanim tayo ng mga Mirabilis hybrid natin. At para may cycle tayo, bago maubos yung mga Mirabilis na yon, marami pa naman yon, yan papalaki rin natin to. So ayan, ang bilis nila humaba. Yung pagka nag-brown na to, ayun, hintayin mo na lang mag-crack yan. Ang gagawin ko nito, ibabalot ko na siguro ng ganito, balot ko ng
tawag dito, kulambo, no, para kung sakaling mahulog man yung mga seeds hindi talaga mauubos, masasalon ng kulambo. Last time ang ginawa ko yata, nilagyan ko ng plastic. Ang disadvantage sa plastic nagmo-moist. Pero kung etong kulambo hindi rin naman nahuhulog kasi kumakapit yung seeds So tela pwede rin siguro, pero mas gusto ko yun, nakikita ko kasi. So yun lang muna siguro, hindi ko napapahabain tong video na to. At bago pala tayo magtapos pakita ko na sa inyo kung anong magiging itsura niyan, or posibleng maging itsura, no, kapag natubo natin sila. So ito yung mga ganyang klase. Sa pagkakataon na to, ang normal na Mirabilis, ang usual na kulay niya ay pula, no? Ewan ko kung dahil pula lang yun nandito sa akin dati, pero nakikita ko lang pula, pink, or dark, meron rin dark red, tapos nagbabari rin yung shape, no? May tabi or mataba, may pahaba, merong sakto lang, no? So dito nagkaroon tayo ng mga tatlong klase ng characteristic, no? Merong green, yung ganyan, green. Ayan, may green, may red na speckled, ganyan. Meron ding pink, no? Yung mga nado sa dulo, pink, tsaka yung ito pink rin yata. So hinighihintay tayo nung albo. Ito pink ko, yan nasa dulo. So marami pang iba't ibang klase dyan, pero ayun yung doon nag-iiba-iba siya. So sa kulay naman ng leaf, no, ay may pula at green. Kung sakaling magkaroon ng variegation, hindi ko alam kung posible magkaroon ng variegation pagka natural sa seeds, pero yung iba sabi posible daw, yung iba sabi sa lang daw yun nakukuha sa irradiation, no? Pero tingnan natin, no, malay mo. Sa dami-dami nito, di ba? Baka magkaroon. Tapos dito naman yung mga late bloomer, yung mga siguro nasiksik sa gilid, no, nung tinanim mo. Ayan. So matitibay ito pagka seed grown, hindi basta-basta naapektuhan ng mga algae lang, no? So ayan, so ilang linggo pa kikita nyo na puro picture yung paligid na yan. So may mga namatay rin, pero maraming nabuhay. So dito tayo, tingnan natin dito. May mga nasira na rin ako ng seedling na ito ito yung pink. Ito yung usual na kulay niya. Tapos may mga kulay, sorry mabilis yung pagpapan ko. Hindi ko pinlano na mag-vlog talaga. Magtingin-tingin lang ako. So ayan, may ganyang kulay. Ganyan diba? Kasi ang usual na Mirabilis red lang talaga. Tapos nagkaroon ng kulay na iba-iba. Hindi ko naman matandaan. Parang wala naman ako natatandaan na kinros ko to sa Gaia para magkulay ng ganun. Tapos may green pa, di ba? Alam kung dahil so complex yung cross neto naglabasag yung mga parent characteristic nila. At yung pag-pollinate ko dito mas late kaysa dun sa pag-pollinate natin ngayon. So tumanda na yung female flower bago ko na habol yung pollen ng lalaki. So anyway, hopefully magkapagtanim ulit tayo ng seeds neto. Na kahit common to ma-appreciate to ng mga beginner at yung mga talagang collector na naghahanap ng mga variation ng mga kulay ng Mirabilis, kasi ang usual na kulay niyan pula lang. Ngayon may mga speckled green na rin. Di ba? Albo baka magkaroon din dito, hindi ko rin alam kasi sa dulo may ganung kulay. Ayun So alam kung ilan lalabas na ganyan. Hindi siya hindi siya kulay na albo, kundi may pagkapula siya, pero batik, puti na batik ay puti na may batik na pula, ayun ganun.
So kaya hindi siya albo na albo. Hindi ko lang alam ha. Kasi hindi naman ako sabi ko sa inyo, hindi naman ako ganun kagaling sa Nepenthes. Pero ayun nakikita ko dito. Tapos may mga green din. Tulad na ito. Green ba yan? O mga puti-puti rin. No? So basta hintayin na lang natin. Palakihin natin ng kaunti. Yung mga excited bumili. Tingnan natin kung makapag-release tayo this week. Para mabawas-bawasan rin to. Magka-budget tayo para sa mga bagong cultivar ng mga carnivorous plants. Ang daming mga out ngayon sa mga kakilala ko. Wala ko budget. Naibili na. Actually may budget naman. Kaya lang mas pinili kong unahin yung mga mas unique ba. Tulad na lang halimbawa na itong plants na to. Yung diabolic horn to, hindi trap. Magkali yung pagkaka-tag ko dyan. Pero itinama ko to sa isang vlog ko. So, ganda yung kulay niya. Tingnan nyo sa internet. Diabolic horn. Hindi lang ganun ganda yung pangalan niya. Kasi may mga iba hindi naka-appreciate sa mga pangalan na gano'n. Yung mga Trebs Dracula, Polish Dracula, Diabolic horn, Thorny Death. So, hindi naman kasi natin makontrol yung pangalan niya. No? Yung mga nagpapangalan niya, sila yung nagpapangalan niya. Yung mga naka-cultivate niya, sila nagpapangalan niya. At syempre, pangalan lang naman yun, di ba? So, halaman pa rin yan. So, ayan, no, pagka nakapag tayo, di ibahin na naman natin, di ba? So, ayun lang muna. At maraming salamat sa panonood ninyo. Chat ko sa inyo. At stay safe kasi sa panahon ngayon, may mga bagay na, tulad ngayon, no, ilang araw daw tayo magkakaroon tulad ngayon. Tingin sa labas. Ismag. Alas 5 pa lang, pero ang ganyan na yung kulay. Kasi galing yan sa ibang bansa, yung parang smog na galing sa mga bulkan sa ibang bansa. So, affected tayo. So, kailangan mag-face mask siguro tayo or iwasan natin na tagal pagka ganyan na yung condition. So, yun lang muna. Salamat sa panonood. God bless and bye-bye.